una sa lahat. Dahil nga dito sa maraming naging ingay na dala ng pag-iimbestiga ng maanumalyang flood control project, talaga po nakaapekto sa ekonomiya. Pero wala pong magagawa kundi talaga pong linisin ang ating bansa mula sa korupsyon. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Bias Political Court, Vice President Sara Duterte binanatan ng ICC na anyay hindi mapapagkatiwalaan. 4-star General PNP Chief Jose Melencio Nartates na-promote na, pero dating PNP Chief Nicolas Torre, no comment. Strike 2 si Kong. Mas mabigat na parusa sinusulong ng ilang kongresista laban kay suspended Congressman Kiko Barzaga. Paalam James Jimenez, pinakamatagal na naging tagapagsalita ng COMELEC, pumanaw na. Binanatan ni Vice President Sara Duterte ang International Criminal Court o ICC. Bias daw ito at hindi mapapagkatiwalaan. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, bakit nasabi ni VP Sara na hindi patas ang ICC? Jiggy, ayon kay Vice President Sara Duterte, nahusgahan na raw kasi agad ng hukom ang kaso laban sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay VP Sara, hindi raw maituturing na Court of Justice ang ICC, kundi isang bias political court. Malinaw daw na ang gusto ng ICC ay ang makulong ang dating Pangulo. Inalmahan din ni VP Sara ang pagbangkit ng korte sa mga pahayag ng kanilang pamilya at ginawa pa raw itong basihan ng mga desisyon at kautusan ng Pretrial Chamber 1. Pakinggan natin ang pahayag ni VP Sara. Kung na-prejudge na nila ang kaso ni Rodrigo Duterte, na-prejudge na po nato ang ICC as a biased political court. No? Dili siya court of justice. Di na tamusaligan ng ICC. Uy, maghuna-huna na lang siguro karon ba sa edad ni PRD is about to turn 81 puhon. Yes. O yung Ginoo. Wala ang Ginoo. Ang huna-hunaon na lang nato no kung unsa ang makahatag og moral support sa iya. Jiggy, umuugong din yung panawagang palitan ang Defense Council or Defense Team ng dating Pangulo. Kasunod yan ng desisyon ng ICC na ipagpatuloy ang pre-trial proceedings ni Duterte. Pero ayon kay VP Sara, pag-uusapan raw nila ito ng kanyang ama kapag dinalaw niya muli ito. Jiggy? At Camille, pinayagan na ng ICC na makilahok sa pre-trial proceedings ang ilang sa mga nagpakilalang biktima umano ni Duterte. Paano sila pinili? Jiggy, sinuri ng ICC Pretrial Chamber 1 ang higit 300 victim applications na isinumite sa registry ng korte. Hinati ito sa 3 grupo. Ang Group A, ito yung mga pasok sa definition ng victim ng ICC. 29 na individual ang pinayagang makilahok sa pretrial mula sa grupong ito. Mas maraming aplikante naman ang pinayagang makilahok sa ilalim ng Group C. Sila yung mga partially approved. Ang Group B naman ang nireject talaga ng chamber dahil hindi napasok sa saklaw ng kaso. Kasabay nito ay tinukoy naman sina Attorney Joel Butuyan at Attorney Gilbert Andres at isa pang abogado mula sa Office of Public Counsel for Victims para maging abogado at kinatawan ng mga biktima ng ICC. Sinabi ni Attorney Andres na hindi pa haharap ang mga testigo sa confirmation of charges hearing na magsisimula nga sa February 23. Umaasa raw ang mga biktima na uusad ang kaso sa aktwal na paglilitis at makukuha nila ang hustisya. Pakinggan natin ang pahayag ni Attorney Andres. Based dun sa mga naging practice po sa pre-trial proceedings, very rare po na merong live in-person na witnesses. Now, kung meron man pong witness, it's through the witness statements po. May mga sworn affidavits naman at meron naman pong mga disclosure na binigay po ang prosecution sa kung anong mga ebidensya ang gagamitin sa confirmation of charges. So wag po natin i-expect na meron pong taong magsasalita po doon bilang witness, bagkus po magsasalita sila through their sworn affidavits.
Jiggy, pumalag din si Attorney Andres sa sinabi ng abogado ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman na di nabigyan ng due process ang dating Pangulo. Sinuri naman daw ng Pretrial Chamber 1 ang apela ng kampo ni Duterte at sa pagiging fit to stand trial ang dating Pangulo, kaya nga rin daw naudlot ang confirmation of charges hearing noong Setyembre. Jiggy? At Camille, pagdating ng confirmation of charges hearing, ano ang abangan dito? Jiggy, tatagal ng 4 na araw ang confirmation of charges hearing kay Duterte mula February 23, 24, 26 at 27. Magsisimula ang hearing sa opening statement ng prosecutor. Ang defense team din ay magkakaroon daw ng pagkakataon na magbigay ng kanilang pahayag at argumento. Sinisiguro rin nilang tutugunan nila ang pangangailangang medical ni Duterte habang isinasagawa ang pagdinig. Hindi raw lalampas sa 3 oras ang bawat pagdinig at magkakaroon ng regular breaks kada oras. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa TV5 Media Center. Bumubuti na raw ang pakiramdam ni Pangulong Bongbong Marcos ayon sa Malacanang. Sa kabila nito, hindi pa rin siya nakadalo sa ilang event ngayong araw. Live mula sa TV5 Media Center din, nangunguna sa balita si News 5 Palace correspondent Maricel Alili. Maricel, anong update sa kalusugan ng Pangulo? Ako, Jiggy, no-show pa rin si Pangulong Bongbong Marcos doon sa unang event niya sa Malacanang na supposedly ay siya ang mangunguna. Ito yung parangal para sa lingkod bayani. Sa halip, si Executive Secretary Ralph Recto ang nagpunta doon at naging kinatawan ng Pangulo. Gayunman, bagamat absent si PBBM dyan sa first event niya supposedly sa Malacanang, present naman siya doon sa donning of ranks dito kay PNP Chief Nartates kung saan ay formal na nga at opisyal nang ibinigay sa kanya yung 4-star rank bilang hepe ng PNP. Ang sabi ni Executive Secretary Ralph Recto, natural lang naman daw sa isang tao na nagkakasakit na payuhan ng kanyang doktor na magpahinga muna. Katunayan, kahit nga daw si ES Recto na diagnose din daw siya ng diverticulitis nung nakaraang taon. 2 beses pa daw siya na-diagnose at kinailangan din daw niya magpahinga ng 1 linggo kada episode na nararamdaman niya ito. Masakit daw yung pakiramdam na yon, kaya kinakailangan daw magpahinga, bagamat stable naman daw ang Pangulo. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag na Executive Secretary Ralph Recto. It's only natural for the doctors to tell him to take a week rest. Konti pahinga lang. Just like any other normal individual. Wala mo nang I'm sure pag kayo pumunta sa doktor at masakitan sa inyo, sasabihin sa inyo, mag-rest din kayo ng 1 week. At Maricel, maliban na yan sa pahayag ni Recto, ay maglalabas ba ng bulletin, medical bulletin ng Malacanang dahil napakahalaga ring usapin ng kalusugan ng Pangulo? Jiggy, sa ngayon mukhang walang plano ang Malacanang na mag-issue ng medical bulletin para ipakita yung kondisyong pangkalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang paliwanag dyan ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, there's no need to issue a medical bulletin kasi ginagawa lang naman daw ito kapag seryoso ang health condition ng Pangulo. Sa ngayon, hindi naman daw life-threatening yung nararamdaman ng Pangulo at mismong si PBBM din naman daw ang nagbigay ng assurance ukol sa kanyang health condition. Kahit naman daw ang Malacanang nagbibigay ng update tungkol sa kondisyong pangkalusugan ni PBBM, so hindi nila nakikita ang pangangailangan nito sa ngayon. Kasabay niyan, Jiggy, pinabulaanan din ni Jose Castro yung mga kumakalat na text message na nagsasabi na lumalala na ang kondisyon ni PBBM dahil daw sa drug use. At sinasabi pa dito sa Viber message na ito na meron pa raw nakitang cyst sa Pangulo kaya daw hindi niya nagagampanan ng maayos ang kanyang tungkulin. Malinaw ang paliwanag ng Malacanang na kung ang mga Viber message na to ay nanggaling sa isang unknown number, unknown din ang source ng information na ito kaya gawa-gawa lamang ang kwentong ito at hindi dapat paniwalaan. Pakinggan natin ang sinabi ni Jose Castro. Sa ating pagkakaalam po, pagka naglabas ng medical bulletin, dapat si serious illness. Kung sinabi ng Pangulo na hindi ito life-threatening, so ba't kailanganin po sa ngayon ang medical treatment? Medical bulletin. Mas liable po siguro mismo ang Pangulo nagsasabi kung ano po ang kanya nararamdaman. At Maricel, ngayon nasa House Justice Committee na itong impeachment complaints ay kung sakaling padaluhin doon ng Pangulo, ano ang plano niya?
Jiggy, tinanong yan kanina kay Undersecretary Claire Castro. Ang sabi niya, ang desisyon tungkol doon sa pagdalo ni Pangulong Bongbong Marcos dyan sa impeachment proceeding sa Kalima, nabigyan siya ng imbitasyon, ay nakabase na raw sa magiging desisyon ng legal team nito. Pero sa ngayon kasi, wala pa namang ipinapadalang imbitasyon. So hintayin na lamang daw natin kung ipapadalang invite ang Pangulo mula nga dyan sa House of Representatives. Pero sa ngayon kasi, kailangan pa rin nilang i-determine kung sufficient in form and in substance, ito ngang isinampa na impeachment cases laban sa Pangulo. Jiggy? At itong mga international financial institutions ay nagpahayag kaugnay ng pagbagal ng paglago ng ating ekonomiya. Meron bang pahayag ang Malacanang tungkol dito? Oo nga, Jiggy. Ilang mga financial institutions yan, international financial institutions, yung nagsabi ng pagbagal ng paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Ang tingin siya ng Malacanang dahil nga raw ito doon sa mga ilang sitwasyon. Pero in-acknowledge din naman daw nila na the first 3 quarters noong 2025, lumago rin naman daw ang ekonomiya ng bansa. Nasa 5% growth din naman daw. Although aminado sila at kinikilala naman nila na naapektuhan talaga ang ekonomiya dahil nga sa ingay sa politika sa ating bansa. Lalo na dahil dyan sa pagsisimula ng investigasyon sa mga anomalya sa flood control project. And nariyan pa yung dagdag na problema dahil dun sa magkakasunod na kalamidad, nariyan ang mga bagyo, ang mga lindol, kaya hindi raw talaga maiiwasan na maapektuhan. Pero dahil nga dun sa ipinupursige na mga programa para dagdag sa trabaho at maging yung reforma doon sa ating national budget, umaasa naman ang pamahalaan na mai-improve na rin ang numero ng ating bansa. Narito ang sinabi ni Jose Castro. Dahil nga dito sa maraming naging ingay na dala ng pag-iimbestiga ng maanumalyang flood control project, talaga po nakaapekto sa ekonomiya. Pero wala pong magagawa kung hindi talaga pong linisin ang ating bansa mula sa korupsyon. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Maricela Lili live mula sa TV5 Media Center. Binasaan na ng sakdal ang ilan pang kapwa-akusado ni dating Senador Bong Revilla sa flood control scam. Live mula sa Sandigan Bayan, namunguna sa balita si mobile journalist Arles de los Santos. Arles, ano ang update sa arraignment? Jiggy, pasado alauna nga ng hapon ngayong araw ay dumating dito sa Sandigan Bayan ang mga akusado kung saan binasahan sila ng sakdal para sa kasong graft kaugnay ng 92.8 million pesos na Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Naghain ng not guilty plea sina dating DPWH engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza, pati na rin si dating DPWH cashier na si Cristina Pineda sa Sandigan Bayan 4th Division. Dumala rin sa arraignment ang dating DPWH engineer na si RJ Dumasig, pero hiniling niya na ipagpaliban ang kanyang arraignment dahil ngayon ay wala siyang abogado at kailangan niya raw ng panahon upang magkaroon ng panibago na pinagbigyan naman ng Sandigan Bayan, kaya naman kasabay niya na sa arraignment si dating Senador Bong Revilla. Jiggy. At Arles, kailan ang magiging arraignment ni Revilla? Jiggy, so far February 9 yung nakatakda na arraignment ni dating Senador Bong Revilla, pati na rin yung dating DPWH Junior Accountant na si Juanito Mendoza. Ipinagpaliban noong nakaraang linggo ang arraignment nito ni Revilla dahil nga sa patong-patong at sunod-sunod ng motion na inihain ng kampo nito, kabilang dyan yung motion to quash at yung motion na kumu-question nga sa proseso ng paglilitis o yung pag-uugnay sa kaso kay Revilla. Samantala, Jiggy, sa February 13 naman ang stipulation of facts at marking of exhibit and evidence para kina Hernandez, Mendoza, gayon din kay Pineda. Pati na rin kay dating DPWH engineer Emelita Huat na nauna ng binasahan ng sakdal at naghain ng not guilty plea dito pa rin sa Sandigan Bayan. Yan muna ang latest. Jiggy. Yan ang ulat ni Arles de los Santos live mula sa Sandigan Bayan. Susunod, mas mabigat na parusa laban kay Congressman Kiko Barzaga sinusulong sa Kamara. At dating PNP Chief Torre, no comment sa promotion ni PNP Chief Nartates. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.
Kamara na patawan ng mas mabigat na parusa si suspended Cavite Representative Kiko Barzaga. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, bakit gustong patawan pa ng mas mabigat na parusa si Congressman Barzaga? Jiggy, inaprubahan nga ng Kamara yung mosyon na magsagawa ulit ng investigasyon sa naging asal ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga habang suspendido siya. Kasunod nga ito nung panawagan ni Manila 2nd District Representative at National Unity Party member Rolando Valeriano na muling suspendihin si Barzaga ng walang sahod at allowance. Sa kanyang privilege speech, binanggit ni Valeriano yung social media post ni Barzaga kung saan inakusahan nga niya yung mga congressman ng National Unity Party o NUP na tumanggap umano ng suhol mula nga doon sa negosyanteng si Enrique Razon para suportahan yung speakership noon ni Congressman Martin Romualdez. Pawang kasinungalingan daw ito. Ginawa ring halimbawa ni Valeriano yung pag-akusa ni Barzaga na sangkot umano sa flood control corruption. Itong yumaong si Antipolo Representative Romeo Acop. Pakinggan natin itong pahayag ni Congressman Rolando Valeriano. Ako po nakikiusap dito sa kongreso na ito na patawan muli ng another suspension si Congressman Barzaga para maturuan ng tamang aral yung batang yan. So I move, Mr. Speaker, na sa susunod na committee hearing ng ethics, siya po ay mapatawan muli ng another suspension without allowance and salaries. Jiggy, inadopt nga kahapon yung motion nitong si House Deputy Majority Leader Rog Gutierrez na nag-authorize sa House Committee on Ethics and Privileges na magsagawa nga ng mga hearing para i-assess yung mga naging asal ni Barzaga habang siya ay suspendido at magsumite ng kanilang findings and recommendations sa plenaryo na pagbobotohan muli ng mga kongresista. Narito ang pahayag ni Congressman Gutierrez. First, to conduct a thorough assessment on the conduct of the respondent member, Mr. Francisco Barzaga, during the period of his suspension. Second, to require the respondent member to the case, Mr. Barzaga, to appear in the hearing of the committee. And third, to immediately report to the House its findings and recommendations after the scheduled hearing. Mr. At Marian, anong reaksyon dito ni Congressman Barzaga? Jiggy, tahasang sinabi ni Congressman Barzaga na dededmahin niya kung ipatawag nga siya ng Ethics Committee. Sa isang social media post, sinabi pa niyang wala raw ginawa ang Kamara kundi sirain ang buhay ng mga Pilipino. Matatanda ang nauna na rin naghain ng reklamong cyber libel itong si Valeriano laban kay Barzaga. At naghain din ng hiwalay na reklamo sina Deputy Speaker Ronnie Puno at mismong si Enrique Razon. Ayon kay House Committee on Ethics Chairperson JC Abalos, sa susunod na linggo ay tatalakayin na sa komite yung motion nga ni Valeriano. Aniya, ia-assess pa ng komite yung merits ng reklamo at depende pa sa magiging desisyon ng mayorya ng komite kung ano man yung ilalabas nilang rekomendasyon sa plenaryo. Narito ang pahayag ni House Ethics Chairman Abalos. On the side po on the Committee on Ethics, recommendatory lamang po kami. Ultimately, it is the plenary that has the disciplinary power. At sa ibang usapin, Marian, ano na ang update sa impeachment complaints laban kay PBBM? Jiggy, kinumpirma ni House Committee on Justice Chairperson Jervy Luistro na gugulong na ang deliberasyon sa impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos sa Lunes po yan, February 2. Iko-consolidate muna yung dalawang reklamo at saka tutukuyin kung sufficient in form and substance ito. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Iginawad ng 4-star rank kay Police General Jose Melencio Nartates Jr. 5 buwan yan matapos siyang italaga bilang hepe ng PNP. Live mula sa Camp Crame sa Quezon City, nangunguna sa balita si Brian Castillo. Brian, ano mga pinangako ni Nartates ngayong na-promote na siya? Jiggy, tiniyak ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na ipatutupad ang batas ng patas at walang pinapaboran. Kanina nga, mismong si Pangulong Bongbong Marcos yung nanguna sa kanyang donning of rank at oath-taking ceremony sa Malacanang. Kasama ni Nartates yung kanyang buong pamilya nang tanggapin niya ang pinakamataas na ranggo sa hanay ng PNP.
Nagpaabot din ng pagbati kay Natates ang palasyo para sa kanyang promotion. Narito ang pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Nagpaabot ng pagbati at suporta ang Pangulo kay General Natates para sa kanyang husay sa pamumuno sa hanay ng kapulisan. Kinilala rin ng Pangulo ang mga mahalagang papel ng ginampanan ng kapulisan sa pagpapanatili ng kaayusan at seguridad sa bansa. Jiggy mula sa palasyo ay nagtungo dito sa Campo Crame si Natates kung saan ginawaran siya ng arrival honors. Tradisyon niya ng PNP tuwing may mauupong bagong PNP chief. Nagbigay pugay sa kanya yung mga kasamahan niyang general at maging yung iba pang mga tauhan ng PNP mula sa iba't ibang units. Agosto pa noong nakaraang taon nang hawakan niya yung liderato ng PNP. Pero hindi siya kaagad-agad na promote dahil nga hindi rin naman agad nagretiro yung pinalitan niya na siya dating PNP Chief Nicolas Torre III. Sa isang podcast noon, sinabi ni Pangulong Marcos na kaya niya sinibak si Torre dahil hindi rin niya nakasundo yung NAPOLCOM. Ngayong hawak na ni General Natates yung kanyang pinakinaasam na 4 na estrelya, siya na ay full-fledged yung pagiging 32nd PNP Chief. Sa kanyang talk to men kanina, iginiit ni Natates yung kahalagahan ng integridad sa kanilang hanay. Narito ang bahagi ng talumpati ni General Natates. I stand before you entrusted with the full command of the Philippine National Police. As Chief, I will lead this organization in faithful service to the Constitution. I will enforce the rule of law without fear or favor. Professionalism, discipline, and integrity are not optional. They are expected. At Brian, nag-congratulate na ba si dating PNP Chief Torre na ngayon ay nasa MMDA na? Jiggy, sabi ni dating PNP Chief Torres, sa ngayon ay focus muna siya doon sa kanyang bagong tungkulin bilang General Manager ng MMDA. Sa kanyang panayam sa programang One Balita Pilipinas ng 1PH kanina ay sinabi niyang sa studio lang din niya nalaman na na-promote pala itong si General Natates. Tumanggalin muna siya na magbigay ng anumang komento patungkol sa isyong ito. Pero ang sigurado sa kanya ay sumunod lamang daw siya doon sa direktiba sa kanya nang mailipat siya sa MMDA. Nauna nang tinanggi noon ni General Nick Torre na may nalagdaan siyang kahit anumang dokumento para nga iproseso yung kanyang pagretiro. Narito ang bahagi ng panayam kay General Nick Torre. Sa ngayon talaga, I'm just focused on the job that I'm given. Yun lang naman talaga ang purpose ko rito. Just deliver on the job. Ito ay isang trabaho na affects 14 million Filipinos here in Metro Manila. Jiggy, nang tanongin naman natin kanina si General Natates kung kamusta sila. Nitong si Torre, ang sagot lamang niya ay officers come and go. Yan muna ang latest mula dito sa Campo Crame. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Brian Castillo live mula sa Camp Crame. Sa ibang balita, pumanaw na si dating COMELEC spokesperson James Jimenez. Kinumpirma ito ng COMELEC sa isang Facebook post. Inalala ng ahensya mga naging kontribusyon ni Jimenez. Siya ang pinakabata at pinakamatagal na tagapagsalita ng COMELEC mula 2006 hanggang 2022. Naging malaki rin daw ang ambag ni Jimenez para madaling may paliwanag sa publiko ang mga batas at proseso ng eleksyon. Pumanaw si Jimenez sa edad na 52. Susunod, pinaglubugan ng Ro-Ro vessel sa Basilan, tinutuntun pa ng Coast Guard. At pagtaas ng presyo ng bigas, iimbestigahan. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Mga kapatid, Jig Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Nakatakdang sisirin ng Philippine Coast Guard ang pinaglubugan ng Ro-Ro vessel sa Basilan, pero hinahanap pa nila ang lokasyon nito. Live mula mismo dyan sa karagatan sa may Basilan, nangunguna sa balita si Mon Gualdes. Mon, kumusta ang paghanap ng Coast Guard?
Jiggy, nakasakay kami ngayon sa BRP Tubatahat patungo sa karagatang malapit sa may Balok-Balok Island sa Basilan kung saan lumubog itong MV Tricia Kirsten 3 dito nga sa naturang probinsya. Around 10 to 15 minutes, yun yung expected time of arrival namin sa mismong area kung saan nga mismong lumubog ang naturang Roro vessel. Sakay nitong BRP Tubataha ang nasa 19 na mga technical divers mula sa Maynila maging dito sa southwestern Mindanao. Dala rin nila yung mga oxygen tanks at iba pang diving equipment na gagamitin sa pagsisid. Pati na rin yung remotely operated vehicle o ROV na may kakayanang makita yung sitwasyon sa ilalim ng dagat. Gusto kasi nilang malaman kung may mga tao ba o individual na naipit sa lumubog na Roro vessel. Pero dahil nga padilim na or paggabi na, tanging yung ROV na lamang ang mukhang madedeploy ngayong araw na ito at mukhang bukas sisimulan yung mismong pagsisid ng mga technical divers. Hanggang kanina, 10 pa rin ang nakadeklara sa Philippine Coast Guard ng mga nawawala. 18 naman ang nasawi. Bukod sa paghanap ng mga nawawala, nakatakda rin silang mangalap itong mga technical divers ng impormasyong makakatulong naman sa gagawing investigasyon. Narito ang pahayag mula sa Philippine Coast Guard. Diyan kasi sa area ng Balok-Balok, based doon sa mga experience ng other mariners, meron talaga yung tinatawag na na squall or yung parang subasco na yung sinasabi nilang biglang nagiging maalon, umahangin yung area. Pinaigting namin yung aming coordination doon sa mga coastal communities, coastal barangays, hoping na mayroong mga survivors na napadpad doon sa area. Jiggy, nakatakdang dumating din dito sa area yung 97-meter vessel ng PCG mula Palawan na may sakay na hyperbaric chamber na kakailanganin or importante sakali magkaroon ng mga emergency pagdating sa paghinga ng mga technical divers. Jiggy. Mon, ibig sabihin ngayong gabi ang deployment nitong ROV at bukod dyan, yung pangalawang tanong ko ay sa operator ng lumubog na barko, itong Allison, ay may update na ba sa kanila? Tama ka, Jiggy, no? Sa unang tanong mo, ngayong gabi, itutuloy pa rin ang pag-deploy sa ROV para nga malaman muna kung nasan ba eksakto located itong barko para doon nila masimulan naman yung pagsisid. Hindi kasi advisable din na magtuloy-tuloy kaagad yung pagsisid ng mga technical divers, lalo kapag madilim na. So, una muna nilang kailangan malaman at malocate lang ngayon yung exact area kung saan lumubog itong MV Tricia Kirsten 3. Pagdating naman sa pangalawang tanong mo, Jiggy, 12 barko ng Allison Shipping Lines ang subject ng Marina para sa mga pag-iinspeksyon. Susuriin nila kung trustworthy, kung seaworthy ba o ligtas na makapaglayag ang mga naturang barko. Nauna nang ipinag-utos ng Department of Transportation na tapusin ang inspeksyon sa loob lamang ng hanggang 15 araw. Yan ay matapos makumpirma nga na umabot sa 32 ang mga maritime accidents or incidents na sangkot ang mga barko ng naturang shipping line mula noong taong 2019. Naka-ground na rin o hindi na muna pinapayagang maglayag ang lahat ng mga pampasaherong barko ng Allison Shipping. Nilinaw naman ng Marina na hindi apektado rito yung kanilang mga cargo vessels. Narito ang pahayag mula sa Marina. Sa pamamagitan po ng ating administrador, nag-issue na po siya ng special order directing yung mga yung ating mga safety investigators and auditors na papunta po dito sa Zamboanga, and in fact, on board na po sila. At yung Marina ay humarap na rin sa mga opisyal para sa isang investigasyon. Ano ang update dito sa investigasyon na ito? Oo, Jiggy, bago yan, medyo talagang medyo maalon na dito sa area na to ng Basilan na karagatan. Pero yun na nga, base sa tanong mo, sinabon ni Senator Raffy Tulfo yung mga opisyal ng Marina dahil sa umunoy kakulangan ng pagtutok pagdating sa mga maritime accidents na kinasangkutan ng mga barko ng Allison Shipping Lines. Sa pagdinig nga ng Senate Committee on Public Services, tinawag ng senador na quote-unquote, inutil ang Marina dahil pinayagan pa raw maglayag ang mga barko ng Allison Shipping. Hindi rin daw katanggap-tanggap na masuspindi lang ang mga may kinalaman sa paglubog ng Roro kung hindi dapat may managot daw at makulong. Naritong pahayag ni Senator Raffy Tulfo. Marina, ibig sabihin, inutil po kayo dyan sa Marina. Sorry to say, really. I'm serious. Look at my eyes. I'm not smiling. I'm not laughing. Kung kayo'y naging maagap, wala, sana namatay na ngayon. Yan muna ang latest mula rito sa karagatang sakop pa rin ng Basilan. Balik sa iyo, Jiggy.
Ingat kayo dyan, Mon Gualvez po, live mula dyan sa karagatan sa Basilan. Nagmahal ang presyo ng bigas sa mga palengke, kaduda-duda raw yan, kaya iimbisigahan ng Department of Agriculture. Live mula sa TV5 Media Center, nangungunan sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, posible kayang may nagmamanipula sa presyo ng bigas? Alam mo, Jiggy, ngayon yun nga rin ang gustong malaman ng Department of Agriculture kasi questionable kung bakit tumataas ang presyo ng bigas. Kakapasok lang ng supply natin, yung imported nating supply mula doon sa Vietnam. Kasi kung matatandaan natin, December 31 nang natapos yung import ban natin ng bigas at ang goal nga ng import ban na yan ay para maprotektahan yung ating mga magsasaka. So ngayon pumasok na ulit itong supply. So may sapat na supply, bakit nga naman daw tataas ang presyo nito sa mga pamilihan? Nagbabala rin ang DA doon sa mga manipula ng presyo ng bigas. Pakinggan natin ang pahayag ng tagapagsalita ng DA. Pwede nilang puntahan yan. Kung talaga merong makita na posibleng merong hoarding, then pwede silang managot doon sa Anti-Agricultural Economic Sabotage. Gerard, gaano kalaki ang tinaas ng presyo at magkano na ba ang presyohan ngayon ng bigas sa mga palengke? Jiggy, sa monitoring ng DA ay tumaas ng piso hanggang 2 piso ang kada kilo ng bigas. Kaya sa ibang mga pamilihan ay nasa 45 pesos na ang pinakamurang bigas sa ngayon. Pero alam mo, kanina nag-ikot kami dyan sa NEPA Q-Mart. Nakita namin 48 pesos ang pinakamurang bigas dyan sa NEPA Q-Mart sa Quezon City. Ang sabi ng grupong Bantay Bigas, simula raw nung inanunsyo ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel na ang MSRP o yung maximum suggested retail price ng bigas ay 43 pesos. Ang dami nagsamantala. So hindi ramdam ng mga mamimili kahit pa itong bigas pwede naman daw ibenta ng 40 pesos kada kilo. Iyan, mas mataas pa sa 43 yung nakukuha nila sa mga pamilihan sa ngayon. Pakinggan natin ang pahayag ng grupo. Nung binanggit ng DA na si Secretary Laurel Q na I think that was December na binanggit niya na magtatakda sila ng MSRP ng imported na bigas sa halagang 45 pesos per kilo. At Gerard, ngayong kanina nabanggit mo na dumating na nga yung imported na supply ng bigas. Ay masasabi bang maraming supply ngayon sa bansa na magtatagal itong bigas? Tama, Jiggy, sapat nga ang supply ng bigas ngayon ayon sa Department of Agriculture. Dahil nitong January 22, dumating yung 249,000 metric tons ng bigas mula sa Vietnam. And that is on top dun sa mga inaani pa ng mga local farmers natin. At sa susunod na buwan, inaasahang may papasok pa na 300,000 metric tons ng bigas mula pa rin yan sa Vietnam. Pero alam mo, sabi ng DA, ito raw ay mas mababa kumpara dun sa mga iba nating importation. Dahil ang goal nga dito talaga is maprotekta yung mga magsasaka natin, lalo't ngayon malapit na rin ang harvest season. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Gigi. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa TV5 Media Center. Susunod, palasyo hindi raw makikialam sa pagbisita ng Chinese Ambassador kay Mayor Baste Duterte. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Pinalitan bilang membro ng Senate Ethics Committee sina Senator Bato de la Rosa at Joel Villanueva. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita si mobile journalist Mermon Reyes. Mermon, bakit pinalitan ng dalawang senador sa komite? Gigi, may conflict of interest daw sina Senator Bato de la Rosa at Senator Joel Villanueva kaya sila tinanggal sa Senate Ethics Committee. Nagmosyon kahapon si Senate Majority Leader Mig Zubiri na palitan sina Villanueva at de la Rosa ni na Senator Dante Marcoleta at Senator Aimee Marcos. May pending daw na kaso ang mga ito. Agad na mga inaprubahan ni Senate President Tito Soto ang mosyon. At sabi naman ni Senator J.V. Ejercito na chairman ng komite, desisyon daw ng minorya na palitan na sina Senator Villanueva at Senator Bato de la Rosa. Nobyembre pa, hindi dumadalo sa sesyon sa Senado si De La Rosa kasunod ng bali-balitang naglabas ang ICC ng arrest warrant laban sa kanya kaugnay sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Samantala, si Villanueva naman nahaharap sa mga reklamo dahil sa mga ghost flood control projects sa Bulacan.
Ngayon, kompleto na raw ang komposisyon ng Senate Ethics Committee at sa susunod na linggo, ayon kay Senator JV, magsasagawa raw sila ng organizational meeting. Jiggy. At meron sinampan ba ng ethics complaint sina Villanueva at De La Rosa? Jiggy, nilinaw ni Senate Majority Leader Mig Zubiri na walang hinaharap na kaso sa Ethics Committee ang dalawang senador. Ayaw namang sabihin ni Senator JV na chairman ng komite ang pangalan ng mga senador na nakaharap sa mga ethics complaint dahil baka yung iba sa mga ito wala naman daw grounds. Pero Jiggy, si Senator JV mismo ay nakaharap sa isang ethics complaint laban sa kanya na inihain naman ng private lawyer na si Marvin Aceron at nag-uugat ito umano sa pagkakatenga ng ethics complaint laban naman kay Senator Chis Escudero dahil sa umano'y pagtanggap niya ng 30 million pesos na campaign donation mula sa kontratistang si Lawrence Lubiano. Pero sinisiguro naman ni Senator JV na mag-i-inhibit siya sa diskusyon ng ethics complaint laban sa kanya. At yan muna ang latest mula dito sa Senado. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Merrimon Reyes live mula sa Senado. Political skunk o nakadidiring politiko. Yan ang bansag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay dating Senador Antonio Trillanes. Ayon kay Vice President Sara Duterte, sinabihan siya na kanyang ama na huwag nang pansinin si Trillanes dahil wala raw itong silbi. Ito raw ang payo ng dating Pangulo kasunod ng alegasyon ni Trillanes na bagman ni VP Sara si Ramil Madriaga. Si Madriaga ang nagsiwalat na nakinabang umano si VP Sara sa pera mula sa Pogo at Drug Lords sa 2022 elections. Nakasad din ang alegasyon niyan sa reklamong plunder, graft at malversation na sinampan ni Trillanes laban sa bise. Wala pang reaksyon si Trillanes sa pahayag na mag-amang Duterte. Paano banggit na ako si President Duterte, anak ma'am? Kung sa may problema ani ni Trillanes, tapos ingon si PRD, kabalo ka unsa na, day? Anak, wala lagi, wag yung ko kasabot. Unsa? Kaniana siya. That is ENVY. Envy. Manakaanak ko. Buntot niya, hila niya. Yan ang tugon ng Malacanang sa pagbisita ni Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Quan, sa tanggapan ni Davao City Mayor Baste Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi makikialam si Pangulong Bongbong Marcos dito. Nangyari ang courtesy visit sa gitna ng mainit na sagutan ng Chinese Embassy at ilang opisyal ng ating pamahalaan. Layon daw nitong paigtingin ang local level cooperation ng China. Buntot niya, hila niya. Kung ano pong ginagawa niya, consequence niya po. Wala pong magagawa ang Pangulo sa anumang ginagawa ng anumang mayor, provided na naman ito ay hindi labag sa batas. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service. Dapat una sa lahat, abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.